Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayong ating gaganapin ang pagdiriwang ng banal na misa, ang dakilang pananahan ng Diyos sa piling natin at sa lahat ng ating mithing sa buhay makakamit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tuloy-tuloy ang buhay, hindi po ba? Sapagat napakahalaga itong minimithi ng Diyos para sa ating kapakanan, para sa ating kaligtasan, para sa lahat ng ating magandang tataking sa buhay, sapagat nariyan ng Diyos umaalalay, mapatnubay, at ito yung ating posisyon para dakilain at pagsamba sa Diyos. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob daw naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan, at 1 taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagkadakay mawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung lulubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig, makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay sa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Ang mga taong naghahambog na sa yaman na nanalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sino mang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ka ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasaklak.
Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya, maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay sa kanila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko at agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta na po ang buhay-buhay? Kaya kung sinimulan itong kumustahan na ito, para matingnan natin kung ano yung nilalaman ng ating mabuting balita. At ito'y tila nagkukumusta ang ating Panginoong doon sa 12 kanyang alagad, the circle of 12, kung ano na ang kanilang kaisipan, kung ano ang kanilang puso't kalooban, at lalong-lalo na ano na ang pagtingin nila sa ating Panginoong at this point in time. Nasa 9 na kabanata tayo sa pahayag ni San Marcos at ang chapter 9 sa kanyang pagsulat na pagdidibuho ng mabuting balita ayon kay San Marcos ay tungkol sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pwede natin ilagay ang ating isipan ng pagkukumusta ni Kristo upang sabihin, nasaan na kayo? How far have you gone in the knowledge about Jesus Christ, the Nazareno, kung gaano na kalawak ang inyong pangunawa kay Jesucristo. At syempre, ilan lang mga tao ang medyo nakaka-advance na ng kanyang isipan sa pagkilala kay Kristo, pero hindi pa sapat sapagkat darating pa ang mga panahon na talagang ito ang makapagbabago sa kanilang pananaw ng isipan, nababago ang kanilang desisyon. Sila ba ay panig kay Kristo o laban kay Kristo? Kaya ang kumustahan yan ay hindi pa masyadong sapat, pero para sabihin ng mga alagad, hindi pa po sapat ang aming pagkilala sa inyo. Hindi pa po ganun kalalim ang aming pagkilala sa inyo, sapagkat nalilito rin kami sapagkat merong ibang mga tao na nagpapalayas ng demonyo sa inyong pangalan, pero hindi namin siya kasama sa 12 alagad. Yan ang sasabihin ni Juan sa ating Panginoong Kristo, sapagkat ang mga tagubili ni Kristo, mga pangangaral ni Kristo ay nakikita rin niya sa ibang mga tao na gano'n ang kanilang ginagawa, magpalayas kayo ng demonyo. Pero ginawa yun na iba. May nakita isang taong gumawa yun at hindi man kabilang sa kanila. Nagbibigay daan na lamang sa marami pang bagay na dapat isipin ng mga alagad kung ano ibig sabihin ng kanilang pagiging mga alagad. What does it mean to belong to the circle of 12 in the name of our Lord Jesus Christ? Una, hinuhubog na ating Panginoon ang mga alagad upang sabihin sila ang magdadala ng kanilang mga tinanggap na pangangaral at kaisipan at katatagan sa pananampalataya sa pagdating ng panahon. Ano ang mangyayari sa kanila? Halimbawa,
sa kanilang pagtunghay sa pagkabayubay ni Jesus sa krus, sa kanyang kamatayan. Lalo-lalo na ano ang magiging kalooban nila sa pagtunghay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang pag-akyat sa kalangitan. Maraming pang bagay upang sabihin ng mga ni Kristo sa kanyang mga alagad, baka kayo'y madawit sa tinagurian exclusivity. Oo nga't exclusive kayo 12, pero baka ito ang maging daan para manatili kayong kayo na lamang ba ang magtutulungan, kayo na lamang ba ang may karapatan para ang aking mga pahayag ay pangaral ko sa inyo, mahubog kayo sa maraming aral na ibinibigay ko sa inyo, ito ba'y para sa inyo lamang o baka pagdating ng panahon kayo ang magpabahagi, kayo ang magsisiwalat ng inyo pong mga natutunan sa ibang mga tao at bubuo kayo ng isang sambayanan na ito ang layunin. Ang buhay ay hindi para sa ating sarili lamang sapagkat tayo ang pinili ni Kristo, kundi ang buhay nakalaan pa rin sa maraming tao, sa buong sandaigdig, sa buong sangkalupaan. Kaya nahuli na ating Panginoong Kristo ang puso kalooban ng mga alagad. Kung kayo ba ang pinili ni Kristo, kayo ay magiging exclusive na lamang para sa isa't isa. At kapag may nakita kayong gumagawa ng pinagagawa din ni Kristo o pinagagawa ni Kristo, at kasabihin ninyo, siya ba ay dapat naming paniwalain at sapagkat hindi sila kabilang sa ating circle of 12. Kaya pinahayag na ating Panginoong Kristo sa pagdating ng panahon, hindi ganyan ang tingin ninyo sa inyong sarili na para kayo lamang 12. Wait until further notification. Kung ano mangyayari kay Kristo sa kanyang pakabayubay sa krus, paano tatanggapin kayong 12 alagad at lalong-lalo na kayong tutunghay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinanggap din ni Kristo ang ganitong mga paliwanag ni Juan tungkol sa kanyang nakita. Ngunit itinan natin, ano ang sinabi ni Jesus? Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ay agad magsasalita ng masama laban sa akin. Una, sasabi natin Panginoong Kristo, it needs a lot of formation. Mahabang panahon, nakikilalanin ninyo si Kristo. At ito ay medyo sapat na ba o hindi sapat upang gumawa kayo ng kababalaghan sa aking pangalan. Does it depend on the duration of time or time element? No. It depends on their own disposition. May mga tao na talagang sa kanilang pagkilatis kay Kristo at silang tumanggap at talagang dibdiban na silang tatanggapin ng ating Panginoong Kristo from that time on at hanggang sa wakas ng kanilang buhay, pagtatanggol ka niya. Pero may mga tao na sa haba ng panahon na nagkakaroon nito ng medyo maraming pa ring pag-aalinlangan. Kaya, nakabatay ba ito sa haba at ikli ng panahon ng pagkilala mo kay Kristo? Hindi. Nakasalalay ito sa iyong pinaninindigang hinubog ka ni Kristo at nanatili sa iyo upang sa habang panahon, siya ang iyong itatangi. Even to the extent, siya ang iyong ipagtatanggol. Kaya kung minakita kang nagpapalayas ng masamang espiritu, sige, pero kilatisin mo muna kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban mo sa paggawa mo sa ganitong pinagagawa ni Kristo at inahabilin sa inyo mga alagad? Yan ba'y nakabatay sa inyong puso't kalooban? O baka yan yung panglabas na kanyon lamang? Pero ang maganda rito, the continuous formation ang nangyayari sa Circle of 12 with our Lord Jesus Christ.
Kaya nga ba yung 3 taon ng pananatili ni Kristo sa piling ng kanyang mga alagad, para sa kanya, it's more than enough. Kaya upang sabihin, pagdating ng panahon, may mga taong at ito ang kanilang ipapahayag sa buong sangkalupaan. Pero hindi ganito rin. Minsan ang magiging batay 3 taon. Bakit si Judas Iscariote 3 taon na rin kasama si Kristo? Siya pa ang nagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Oo, may mahabang panahon sa tansya, pero ang nangingibabaw dito ang ating puso't kalooban kung tayo handa na ipagtanggol si Kristo upang gamitin natin ang pangalan ni Kristo sa lahat ng bagay upang ipalaganap ang aral ng mabuting balita sa salita at sa gawa, at upang manatili ka sa iyong sinasampalatayanan, maging tapat ka sa lahat ng iyong paniniwala at pinaninindigan sa buhay na ito. Halina sa pagdiriwang ng misang ito ay ipanukala natin, lalo na ipanalangin natin, ilayo mo po kami sa tukso. At ilapit mo po kami na paghubog na aming puso't kalooban, manatili kami sa buhay pananampalataya. At upang ang mga taong gumagawa ng ganito kabanalan sa buhay nila, kami sama-sama, nagkakaisa kami ng layunin. Nabibigyan namin ng daan kung paano naming pamalaganap ang mabuting balita, sapagat hinubog mo ang aming puso't kalooban at kami naging katangi-tangi. At bigyan po kami ng pamamaraan para ipahayag namin sa aming kapwa ang kadalisayan ng at wagas ng iyong pag-ibig, na manatili kami sa nag-iibigan sa iyong pangalan, O Diyos, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga banalig at manal at tayo manalangin sa Diyos upang lalo natin pagtibayin na may puso't kaloobang hinuhubog si Kristo sa isang natatanging pamamaraan upang tayo ay mabuhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Tayong lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna nasa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang lahat ng ating mga pagsusumamo at ating ipapanalangin sa nababasa ng Diyos kung ano ating kalalagayan, ating puso't kalooban upang sa patuloy na paghubog nito, nasa panig pa rin ba tayo ni Kristo? Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng pagpapala sa isang matibay na kalooban upang anuman ang maganap at mangyari, ang puso't kalooban ko pa rin nakaugnay kay Kristo, na siya'y nasa puso't kalooban ko pa rin na nagbibigay halaga at pagtatangi. Kaya naman ang ating pong ipahayag, salita at gawa lang ng itong mga kahilingan, pagtibayin nawa ng Diyos sa puso't kaloobang naghahangad upang ipalaganap ang aral mabuting balita.
At ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin nawaing mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapagmahal at makapangyarihang tuning na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo'y likas. Sa pagpupuri nami ay nakikinabang ay kami rin iyong pinakikinharapan sa mamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tagapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nagbubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Hubuhin ang tunay na damdamin upang lahat ay pagtibayin sa ngalan ni Jesus, upang maipahayag salita at gawa ng lubusan ang maging karapat-dapat na tanang ating buhay. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para hati-hatihan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Pinasakristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nagdali kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei Itolis, egata mundi, dona nobis facem, dona nobis facem, dona nobis facem. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong itiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mong patalastas, sa dahil sa kabarbanalang sakramento at sa ating pagtatanod, kalakipang ating pong panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain, ang pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po.
salutaris Hostia, Vegeli panis osium, bella premunt osilia, darum per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempitera gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kabanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtupos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitoque lause jubilatio salus honor virtus coque sidet benedictio procedenti abut roque comparsim laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti ei. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanes corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.